nakikita natin na magiging mainitan rin ang pagtalakay sa divorce bill sa Kongreso. Kunin natin ang pananaw ni Senator Gregory Honasan tungkol dito. Magandang tanghali po, Senator Honasan, at maligayang Pasko po sa inyo. Magandang tanghali rin, Sandro, at maligayang Pasko at isang bagong taon na punong-puno ng pag-asa sa inyong lahat at sa ating mga tagapakinig. Opo. Ano po ang pangkalahatang sentiment ng mga senador sa pagtalakay naman ng isang divorce bill? Alam mo, Sandro, hindi ko kayang sagutin ang saloobin ng ibang senador, pero para sa akin, at ito ay nasa aking pagtutol sa RH bill, no? Itong divorce bill ay sa tingin ko labag sa mga prinsipyo at mga values na pinangahawakan nating mga Pilipino, hindi lamang bilang Kristiyano, no? Kundi para sa ating mga Pilipino, sagrado ang kasal at sagrado ang pamilyang Pilipino. Kaya anuman ang magiging kahihinat na rito, tayo ay tututul dito. Opo. Sir, personally po, ano po ba yung mga inyong batayan sa pagkakaroon natin ng isang divorce bill? Sa akin, sa ngayon, Sandro, wala. Wala po. Wala tayong batayan. Ito ay mapanganib na issue dahil nagsimula na nga tayo dito sa RHB na sa aking pagtutol, baka lalong mahati ang ating lipunan at sambayanan dito, no? Hindi lamang dahil sa matingkad at lantad na pwesto, na posisyon at pananaw ng mga iba't ibang sektor kontra sa o sumusuporta sa, no? Pero nag-aalala ako rito, Sandro, na bukod sa mga maraming na katanungan at pagdududa at agam-agam dito, na hindi pa rin masagot dahil imbis na talakayin natin itong mga napakasalimuot na issue, no? Katulad nito nakarang RH bill issue. Pinagsama-sama natin yung reproductive health, yung population management at responsible parenthood. Hindi na nga natin mapakain ng sapat yung ating mamamayan, hindi natin maalagaan yung kabataan na 80 hanggang 100 kabataan between the ages of 0 to 5 ang namamatay araw-araw, Sandro. No, hindi na nga natin mabigyan ng sapat na pabahay. Hindi na nga natin mabigyan ng sapat na kakayahan para madala sa mga ospital na malaki pa rin ang kakulangan sa basic health services. Ngayon ay nagdagdag pa tayo. So, nasa ganung issue na rin. Nasa ganung punto yung ating pagtutol dito sa napipintong divorce bill kung uusad man ito. Opo. Pong ang Pilipinas lang at ang Vatican City ang walang ganitong batas, yung divorce bill nga po. Paano po tayo naiiba sa ibang Catholic countries katulad na rin ng Spain na mayroon po silang divorce law? Well, Sandro, talagang kakaiba tayong mga Pilipino. Likas at tanyag tayo sa kagalingan, no, sa buong mundo. Kakaiba tayo. Kaya hindi natin pwedeng maging batayan. Yung ibang bansa na may sariling kultura, may sariling mga prinsipyo na pinangahawakan, may sariling mga programa at patakaran, may sariling pamahalaan. So, kailangan itugma natin ito sa kultura natin dito, sa sitwasyon natin dito. So, itong mga nagsasabi na tayo na lang ang hindi, abay talagang kakaiba tayo. Magagaling kasi tayo eh. Magagaling, matitibay, at napakaganda nitong bansa natin, no? Kahit na may sarili tayong mga problema, napakababait nating mga Pilipino, no? So, huwag tayo madala sa sinasabing tayo na lang ang wala. At yung Vatican, abay, hindi masama ito na Vatican na lang at tayo ang wala pang divorce bill. Opo. Senator, huling katanungan lang po. Siyempre po ngayon, may mga mag-asawa na hindi po nagkakasundo and ang legal na separation lang at ang annulment ang kanilang options. Ano po kaya ang mga marirecommend ninyo na relief para sa talagang sa mga couples na talagang hindi po magkasundo sa mga ganitong pagkakataon? Well, sa legal na aspeto, Sandro, abay, hindi natin na panghimasukan yung sinasabi ng batas, no? Opo. Pero dun sa pagkasagrado ng kasal, baka sakaling sa pagtutol natin dito, maudyo ka natin yung mga kabataan na dahan-dahan at hinahinay bago magdesisyon na magpakasal dahil panghabang buhay ito, no? Hindi ito biro, no? Huwag nating gamitin argumento yung nagpakasal ka na tapos hindi kayo magkakaintindihan. Hindi dapat maging problema ng lipunan at pamahalaan kung padalo naging desisyon. Yan ang aking pananaw ngayon. No? So pag-isipang mabuti, in fact, ang solusyon dito, Sandro, ay dagdagan natin ang kaalaman ng ating mga kabataan na yung kahit na yung safe sex, no?
yung satisfying sex na original na napaloob dun sa arrest bill, dapat hindi konsiderasyon yan. Yung pinanindigan natin dito, yung tinataguyod, ay yung kasagraduhan ng institusyon, ng kasal, at yung nagiging resulta na pamilya. Dahil alam mo, Sandro, hindi lamang yung mag-asawa ang naapektuhan dito. Paano yung mga bata? Yung mga anak? Yan ang sa tingin ko, pinag-iingatan natin na tanging yaman natin, no? Pangangalaga natin sa ating mga anak, mga apo, yung mga estudyante natin, yung mga bata nating kapatid, yung mga sumusunod sa atin. Sa Opo. pamagitan ng maliwanag, matibay, at buhay na halimbawa. So, ito yung mga komplikadong issue na napapaloob diyan. Kaya magdahan-dahan tayo dyan. Opo. Huling katanungan lang po, may iba naman, Sir Honasan. Kamusta na po yung PTV charter na inihain po? Well, Sandro, ako ay unang-una yung bad news muna para panghuli yung good news, no? Opo. Yung bad news ay hindi ito nakuhang palagdaan on time kahapon sa Kamara, no, sa Kongreso. Bagamat nagkita kami ni Congressman Benny Mardone, kasama si Kalihim Sani Coloma sa Senado mismo, at nakakuha tayo ng lagda at pirma ng mayoridad ng Senate conference at panel dun sa bicameral, no? So, naka-ready sana tayo na i-report out ito, yung resulta ng pirmahan sa Senado na bicameral conference committee report. Pero sa kasawiang palad, hindi ito umusad sa House at hindi umabot, no? Ganun pa man, Sandro, hindi ako nawawala ng pag-asa rito. Sa tingin ko, pagpasok ng Enero, ay maisa sa batas na ito at pipirma na ito ng ating Pangulo. So, konting delay lamang na kailangan natin dahil holiday season naman. Pero pagpasok ng January, I'm sure na maisa sa batas na ito. Opo. Maraming salamat po sa madalas ninyong pagpapaunlak sa amin, Senator Gregorio Honasan. Maraming salamat, Sandro. At again, let's continue to work hard and pray hard for national unity, pangmatagalan na kapayapaan, peace, at siyempre yung national development na magdudulot ng prosperity at biyaya sa ating mga pamilya, mga anak natin, at sisiguro sa ating kinabukasan. Merry Christmas and Happy New Year! Merry Christmas at maraming salamat pong muli.